Ayan, mukhang yun na nga. Baka ganyan naman, baka ganun natin ngayon, no? Demolition to. Baka ibagsak na daw po ngayon as per Sir Roger dahil may advice mula kay General Elmo San Diego. Ayan na, prepare gamit na. Prepare gamit. Hintay lang natin sila, ano? Ito yung titirahin, sara natin yung gate, hindi sa open lang. Ang problema yun. Pag-aari ng dyan na siya yan, inayari niya hanggang doon. Sige. Kaya magdahan-dahan muna kayo. Dahil hindi ho, gobyerno may-ari nito. Binayaran ng private subdivision, itong lupa na ito papunta doon. Baka magka-problema tayo. Walang problema po, kasi utos lang po ito sa amin. Wala tayo. Kaya nga. Gagawin inuwa kami, hindi kami magdahan-dahan, titirahin ko yan talaga yan. Wala nang dahan-dahan, wala na po. May mission order meron po kayo. meron kami. Ipakita niyo po sa amin. Mamaya na. O mamaya pa pala eh. Pag-giba ko pa, gigibahin ko muna bago ipakita sa'yo, ma'am. Okay. Walang tulugan. Pwede tayong magre-rescue ulit. Lalangoy tayo sa bagong silangan. Pagmamahal. Purong pagmamahal. Purong pagmamahal. What is up guys, mga pawi, purong pagmahal, mga puro. Friday, August 26, 2022. Sama natin ang Dipos SID, TFTTM, TRD. Morning po mga boss. At meron tayong sitwasyon dito. Morning po bossing. Sama natin. Good morning bossing. Hindi ko pa alam kung pwede yung card natin. Pero, Kasama natin si Roger Quaresma, mga puro. At Lungsod Quezon po. Big shoutout. Good morning bossing. Big shoutout Ate Mayora Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto. Mga puro, alamin na natin yung mga detalye ang mission natin ngayong araw na to. Good morning po boss. Ngayong araw na to dito sa pang ano siya Del Nashaville 4, home of the Our Father Parish. Sama rin natin mga puro ang Dipos Aserd at Dipos GTO, yung Captain de la Cruz, Sina Sir Bunso, Boss Ariel, at di umano mga puro, meron ditong report na natanggap ng good morning po Captain de la Cruz, God bless po bossing. Ang team leader natin sa chief sa Dipos GTO. Saludo boss. Yan mga puro, alamin natin mamaya kung anong pakay po natin dito. Pero yun na nga na umano, merong report tayo dito na tanggap mula sa mula sa opisina po. May nag-report po na may naniningil daw po dito sa gate na to. Napakalaki ng gate na ito. Mamaya alamin natin kay Sir Roger Quaresma, ang chief natin sa Dipos SID. Ano gagawin na? Gibahin natin na yung karamay ngayon, guys. Doon natin yung galit natin, doon na natin iikot sa Kap, sandali. Mag-operate na lang tayo ng mga ano diyan, tarpaulin, mga kung ano. Ganon din, nakabahala na tayo dito. Alright mga puro, alamin na natin. mainit si Sir De La Cruz Yan mga puro. Pugad lawin, sir. Okay lang, sige. Good morning po Sir Roger Quaresma. Saludo Dipos SID, Lungsod Quezon. Mabuhay po kayo mga bossing. Boss, ano pong pakay po natin dito sa area po boss? May mga complaint dito. Ito ay naniningil ng entrada dito. Ayun oh. May mga naniningil. Ayan ang halaga. Kaya tayo napunta dito.
Alright. Kaya pinatitigil natin yung paniningil na yan. Ito po ba ay private na ano po? Sa dokumentong hawak namin na galing ng asset management ng ng City Hall, galing ng GSD. This is classified already as donated. Oh. So by color of law, this is already considered public domain. Alright. 'Di ba? Ganun na 'yan. Kaya ito pati nga itong pagtatayo nila ng guardhouse na ito ay kini-question din namin. Dahil walang building permit. Tulad yung ginawa natin doon sa Kings Point. Yung mga giniba po. Definitely, dadaan muna tayo ng proseso. Baka isama namin to doon sa demolition. Pero that depends on the result of the processes. Pero ito definitely baka walang building permit tong alam ko eh. So kumbaga bossing, after the process kung ano maging pagdesisyonan, most probably pwedeng mag-iba rin po siya Pwedeng mag-iba. dahil gawa ng wala po siyang building Walang permit. building permit. Saka Alright. yung illegal exaction, violation ng ordinansa natin. Alright. Thank you so much So po. kaya kami nandito ngayon dahil nga medyo pumutok sa media itong area to. Lalo na po mga estudyante, mas Yeah. malamang po ang sakay ng mga nasisingil. Oo. Kaya medyo talagang crucial, no? Kawawa po ang mga namamasada. Thank you so much po, Sir Roger Quaresma, ang hepe natin sa Deepos SID. Mabuhay po kayo mga bossing. Okay, Sir, Pops. God bless. Okay. Thank you po. Yan mga puro, pakita ko lang sa inyo. Ito yung detalye kung ano yung sinisingil nila at magkano. Ayan, ang Del Nacionville Subdivision ay isang pribadong lugar ang dito nakalagay dito, nakasaad. Pero sabi nga ni Sir Boss Roger, ito ay donated. So, yun na nga, tulad na sabi ni Boss, sa madaling salita, ano pa rin siya, public domain. Dito tayo sa English. This is a private subdivision entry and agrees of non-homeowners sa pagpasok are subject to existing rules. Vehicles will be required gate passes. Please address any concerns or complaints directly to the association management, the DNV HOA office. Applicable fees for vehicles. Ito na, non-homeowners. Ayun o, 10 piso. Grabe ito, 300. 10 piso upon entry, good for 1 day only. Please show your gate pass to the guard. Alright, so yun na nga, may singil. May entrance fee. Ang dating, ganun, 300 pesos motorcycle. For the NV4 stickers, good for 1 year. Okay, ito yung nila, sticker dun sa mga nakatira sa loob. Alright, so yung mga puro mga detalye natin ngayong araw na to. Pero as per Sir Roger Quaresma, ko-coordinate muna natin para maging mai-process yun, if ever man magkaroon ng gibaan. Ang ganda ng nila ng gate nila dito, tulad nga ng mga dating nagibana natin mga puro, ito po ay wala rin daw pong building permit. So yan yung aalamin natin mga puro sa mga susunod na panahon. Ayan yung kanilang guard post gate na possible. Laki. So naniningil sila kada pasok ng bigyan ng gate pass 10 piso. Alright, so yung mga puro, sama natin TFTTM, Officer Cortez, Officer Baguio, Officer Malyari at TRD, ayun, naghuhuli ng mga walang utility permit na mga sasakyan at mga colorum, yun na nga, pag walang utility permit or walang prangkisa, classified as colorum. Tapos ang Deepos SID at Deepos Assert, Deepos GTO full force dito sa area. Ayan, naka-standby lang po muna tayo. Antabay lang po tayo ng mga anong magaganap ngayong araw na ito. Ayan, mga puro ang ating team leader, Officer Cortez, TFTTM. Buhay po, bossing, God bless. Alright, so ayan na muna mga puro. Antabay lang po ang mga pangyayari dito ngayon sa Lungsod, Quezon, Del Nacionville 4, home of the Our Father Parish. Alright, let's go guys. Puro magmamahal. Talaga po kasi
illegal, wala daw permit. So, may meeting naman by next week with the attorney. Kausap ko na rin si Mayor at si General. So, mag-proof po tayo. Walang problema sir, I'm just only waiting. Oh, sige. Ito sir, trabaho lang sir sa amin. Sumusunod lang naman sila sa Alam mo naman ako sir, Kings Point to the rest of the trabaho ko yan. Oo. So ito po yung Kung ano yung instruction sa kanila nagigiba hindi ko rin po alam. Sa'yo galing sir, sa akin wala pa akong wala pa. Wala pa. Ka na? Si General tatawag daw po ulit sa inyo, General Nieto. Si Mayor, ang sabi Si Mayor, sabi niya, kailangan yung tupad. order na lang daw po ka para may pakita namin sa mo. Pagpagawan lang sa opisina kasi urgent to eh. Wala naman kasi direct order. Wala kayong karapatan na magsira na wala kayong issue. Ay, kapag wala. Alay mga puro, ina-advisean lang po yun yata yung Vice President ng HOA at ini-inform lang po na possible nga, tulad ng sabi ni Sir Roger kanina, na possible na gibain ito dahil illegal yung kanyang ayun, sabi ni boss okay daw. Okay yan, ginawa ninyo. Pati sa amin sa gulod. Sarado yung gulod, yung sa gulod namin, sarado araw-araw. Tatay puso mo kami bahala doon. Sir, kayo sir ha. Okay sir. Tama yan sa ginawa nyo. Kayo gawin nyo. Ayan, kita nyo naman mga puro yung mga residente na dumadaan dito nag-agree at okay daw po yung gagawin ng team na tanggalin itong illegal umano na pagsarado itong gate na to or paniningil dito sa area. At yun na nga, mayroong nagreklamo din si Mami, kinakausap na rin ni Sir dahil Okay. dahil kailangan daw may papel muna. Though yun naman yung talagang inaantay lang din naman natin. Tulad nga sa amin sa Roger kanina. Wait lang siya ng advice at always ready ang team natin ng Dipos SID. If ever man magkaroon ng gibaan or ano man yung dapat tanggalin, laging ready po yung team natin. Ayan, saludo mga bossing Dipos SID, GTO, TFTTM. Si bossing iba tayo ng Dipos SID, ASERD, GTO. Ayan, full force mga puro ang team natin dito. TFTTM, pati si Sir Ben Ibon nandito rin ng TRD. Waiting lang po tayo ng advice. Papasok yung sakyan natin sa intake dito. Baka tirahin ngayon ha. Ayan, mukhang yun na nga. Baka ganyan naman, baka ganun natin ngayon ha. Demolition to. Baka ibagsak na daw po ngayon as per sa Roger dahil may advice mula kay General Elmo San Diego. Ayan na, prepare gamit na. Prepare gamit. Hintay lang natin sila Ito yung titirahin sir. Sinara natin yung gate hindi sa open lang. Ang problema yun. Pag-aari ng Del National, binayari niya hanggang doon. Sige. Kaya magdahan-dahan muna kayo. Dahil hindi ho, gobyerno may-ari nito. Binayaran ng private subdivision, itong lupa na ito papunta doon. Baka magka-problema tayo. Walang problema po, kasi utos lang po ito sa amin. Wala tayong Kaya nga. Gagawin inuwa kami, hindi kami magdahan-dahan, titirahin ko yan talaga yan. Wala Wala nang na. dahan-dahan, wala na po. May mission order meron po kayo. kami, meron kami. Ipakita niyo po sa amin. So mamaya na. O mamaya pa pala eh. Pag-iba ko pa, gigibahin ko muna bago ko ipakita sa iyo, ma'am. Okay. Puro pagmamahal sa Quezon City. Alright yan mga puro, at waiting lang tayo ng advice at yun na nga, mukhang most probably talagang i-take down itong gate na to. At mga puros, mukhang nag-viral yata ito na yun na nga, may naniningil dahil bumalik ka eskwela. So yung mga dumadaan dito mostly mga tricycle na may dalang mga estudyante. So extracting of fees 10 piso, ayun nakapost mismo sa kanila.
Sa uyo, sa uyo. Alright mga puro, antabay lang po tayo kung ano mga mangyayari ngayong araw na to. Ano ba kung Kasi ito, walang building permit nung tinayo. Gigibayin yan. gusto ng mga tao talaga na pangit ang Quezon City? Ibig nagpapaganda tayo, sisirain na naman yun para pumangit tayo. Kailan tayo Hindi ho ganun ang Quezon City. Ang kasi maraming reklamo rito kasi Dami reklamo kasi. sinisingil nyo. Isa lang po nagre-reklamo, iba yung singil. Sa division po ito, Pati magpasalamat estudyante sila. sinisingil nyo. Hindi po totoo yan. Kuya, ako po yung presidente. Ayun na mga puro yung HOA President kasama na natin. Ay, sorry po. Ano ho? Ano ako ho yung presidente? Ano po nangyari? Ano po Sabi nyo na mga taga Jerry lang. Pwede mo ba kausap? Hindi naman siguro pwede yung ginawa nila. That is, tumatawagan nila. Ay, madami. Hindi ko alam. Si Roger. Alright mga puro, yan kakausapin ni President ng Homeowners Association, si Sir Roger Quaresma, to inquire about anong mangyayari at ano tong magaganap ngayong araw na ito. Doon daw. Sir Roger. Nakasombrero ma'am, nakasombrero na karap dito. Ayun, nakita. Ako po yung presidente. Opo, ma'am. Ano po ang concern niyo? Eh, may instruction ho sa amin na hinihintay lang ho namin yung instruction pa kung yan po ay i-demolish ngayon, hindi. Kuya, wala pa kaming karapatan na ma-inform ahead what the government is doing for Ma'am. us. Ang abang lingkod po ninyo ay utusan lang. Ano po? Yes, Girl Perez. Utusan lang po kami, Nautusan ni General napag-utusan lang po ako. Kaya lang ho namin tiniprepare yan. Baka mayroong further instruction sa amin na Presidente naman po. under yan. Good morning nga. Yes, Colonel sir. Perez. Ay, tinatanong sa akin, sabi ko napag-utusan lang naman tayo dito. Sabi ko, Oo, ano. Ganito, may building permit po ba yan? Kayo may papakita sa amin? Yung ganyan ho, dapat Yes, parang there must ni-repair be. lang po There must be namin. building permit. Pero nakausap Kung ko wala, naman, may violation of law. Ngayon, para ganito, Jer, pwede ho sa office tayo. okay. Kuya, para- Halika na. Alright yung mga puro ano, at nandito yung si Colonel Perez ang kasama natin, isa sa mga head natin sa depots at Traffic management. Attorney Casimiro. Kailangan mag-proceed sa pag-demolish ng illegal structure kasi it is considered illegal structure po, baka maano po kayo. It is considered as illegal construction or structure kasi wala po tayong building permit. Yun ang sabi po nila. Walang building permit na naitayo po yan. Yun po ang issue nila. Sabi mo, nagtanong kami ng bagong structure. Kasi dati naman structure by structure. Inano lang, oo. In-improve. Kailangan sa city level naman, meron building permit. Sa barangay po, wala nang problema kung pagkaano po. Dahil in-improve lang po. Actually, dati na po ito, in-improve lang po. Kaya lang. So, we have to proceed now to demolish the building. Or if you want Ayun to, po. gusto nyo, i-supervise namin kayo mag-demolish para kung gusto nyo, para yung mga materials hindi ka ano, kasi pag kami nag-demolish yan. Teka ho. Kasi Okay, tayo naman, yung law po naman natin, oh. ay it should be applied na ano rin naman yung karapatan namin. Now, before we proceed with this, we ask from the barangay. He is the barangay captain. Barangay chairman po. Barangay chairman. Tinanong namin barangay kung kailan chairman. pa namin nag-file ng permit. Sa barangay po. But ito po kasi is to parang inano lang to, hindi naman talagang bago. In-improve lang po nila. Dati na po yan.
kumbaga, pinaganda na, in-improve lang. Pero dati na po yan. Yan nga. Meron bang building nung unang itinayo, may building permit? Yung unang tinayo. Okay, doon na natin tingnan. Kung in-improve, tingnan muna natin yung building permit ng pagkatayo kasi kailangan ihingi tayo ng pagtatayo. Hindi tayo pwede tayo ng tayo. Kundi magkakagulo ang ano, mga Kami nagtayo ng tayo dahil Nung exist. una po. Kaya nga, nung po, una may building permit, hinahanap namin papeles. Tanungin po namin yung mga old officers kung mayroon silang building permit kasi bago lang po ako, 2 years ago lang ako. O sige, pakita nyo sa amin ngayon para maiwasan natin pag-iba. Dahil kung pinayagan ng gobyerno, pinayagan eh. May building permit kayo, pero wala kayong may pakita. We proceed to the instruction to demolish it. So ganun mo talaga pala ngayon. When you Yes. find something that is not within Hindi lang ngayon, kahit nung panahon ni Duterte, ang dami na namin minasok. Yung CD, Even sa private subdivision. Opo. kuya. Yes, yes. Pinakamaano namin na binibay yung Sige po, katatawagan ko lang yung secretary. Tapos, give us enough time to look for the Hindi na po. Pero ganito, Opo, opo. is requesting kapitan na tingnan yung document. Yes po. Natin notice of violation. Opo, opo. Tingnan natin notice of Siguro ang violation for how hinihingi many days. tama, hinihingi Para lang po makita nila na. yung Natitingnan daw nila yung dokumento. So, Apo. yun just give them paliwanag nila lang kung ngayon. After that, pagka hindi may pakita, gigibayin na natin diretso. Actually, meron kaming meeting nga sa September 1 with the attorney Okay, Casimiro. ganun ang gawin natin, ha? And sa presidente ng Kasi titingnan daw nila yung building permit kasi bago lang ata siya. Hmm. Para ano, asa yung presidente? Asan ka na? Baka nandun yun. Oo. So, bigyan natin muna Pero ang instruction na hanapin yung building permit. Sabi niya, bago lang siya, bigyan natin ng 7 days. Notice of violation na kumari, gibain nyo. Kung di nyo mag-iba, balik namin kami nag-iba. Oh, ganun na lang ano. Ganun na yung notice of violation. Oh. Alright, yan mga puro, based on our understanding sa naintindihan natin ngayong araw na ito, with conversation nga between President ng HOA at ni Colonel Perez, humihingi lang ng time si Pres na kunin yung mga papel nila kung meron man to present, kung meron man silang building permit. Kasi ang sinasabi ni Pres is 2 years pa lang siyang presidente dito, dahil ito daw ay existing gate na daw po ito dati pa, in-improve lang, pinaganda lang, which is narinig rin naman natin kay barangay chairman. So ngayon, as per Colonel Perez, bibigyan natin ng time sila. So hindi lang tayo sure kung ngayon siya gigibain or i-issuean muna ng notice of violation. Para kanina nga narinig natin, kung gusto nila mag-supervise tayo as per Colonel Perez, tapos sila na mag-iba sa demolish para yung lahat ng makukuha materyales dito sa gigibain makuha nila at if ever magamit pa nila. Dahil pag tayo po nag-iba niyan, lahat po yan kumpiskado na po yan at diretso dump na po yan. Alright, so yan mga puro, antabay lang tayo at ano pa rin tayo, coordinating pa rin kung anong magiging advice, kung ito ba ay tutuluyan ng i-demolish or mag-aantay muna tayo ng oras pa. Oras naman lahat yung mga Hintay natin instruction sa mga consultant. May nakabang na po doon sa ulo. Ayan na naman ito, papa. Ayun mga puro, kasama rin natin si Boss Ariel ng Dipos SID. Bossing, one question lang, okay lang po ba, Bossing? Ano po yun? Bossing, anong sitwasyon natin dito ngayon, Boss? Ngayon, tinitingnan natin kung ano yata ng asosasyon na meron silang papeles dito sa mga nakatinayo nilang mga guard houses. Tingnan natin kung ano po yung mga ebidensya o proof na meron silang mga permit na pagpapatayo ng guard houses. Yun lang po sa ngayon.
At hinihintay na lang natin yung decision ng mga sa pamunuan kung itutuloy ito o hindi. So bossing, if ever meron siyang mai-present po na building permit nga po, okay po siya. Okay siya kung meron sila ipapakita. Pero kung wala pong mai-present, gigibayin natin siya. gigibayin. Kasi nga nasa public road siya kasi donated na itong mga roads na to sa government. According to sa allegedly sinasabi ng isang member yata ng asosasyon na meron silang private road dito. Titignan rin po natin. Pero sa ngayon po meron po tayong dokumento na nagsasabi na donated na ang kalsada rito sa Del Nacio sa government. Alright. Thank you so much po, Sir Ariel. Salamat, Bautista. salamat. Mabuhay po kayo. Dipos SID. God bless po. Okay. Alright, mga puro, galing mismo kay Sir Ariel. Waiting lang tayo ng decision kung anong magiging dito, yung sa papel nung sa HOA. Kung meron ba sila makipresent or wala. So kung meron, sige go, okay kayo dyan dahil meron kayong permit. So kung wala naman, ready na si Captain De La Cruz magpaano. At napakasipag po talaga niya ni Bossing, Captain De La Cruz ng Dipos GTO. Mga puro, sama rin natin Dipos SID, Dipos Assert, Dipos GTO, TFTTM, TRD, at ang mga head ng Dipos. Yan, sina Colonel Perez at iba pang mga bossing natin. At ayan, ulitin lang tayo mga puro. Let's go guys. Ang tabay lang po kung ano mangyayari. Purong pagmamahal. Purong pagmamahal, mga puro. Gusto nyo ba ng carrot sticker katulad na ito? Pumunta lang kayo dito sa Telesin Philippines. Sabi nyo si Ate Erica. Pumili kayo ng kahit na kahit magkano. Bibigyan kayo ng sticker. Kung wala naman kayo bibili, pakita nyo lang na naka-like at naka-follow kayo sa FB page ni Telesin Philippines. Ito yung FB page nila. Tapos bibigyan kayo ni Ate Erica ng stickers. Pasya lang kayo dito. Nagkakatiwalaan natin. Laging accessories. GoPro, kahit ano pa yung camera mo, kahit cellphone nga, nag-vlog ka, gusto mo mag-vlog, live selling and all. Telesin Philippines ang kung kailangan nyo, huwag na kayong manap ng iba. Meron din po tayong Shopee and Lazada store. Discount dyan, gamitin nyo lang yung voucher Telepaw. Yan. So thank you so much, Boss Harold, Telesin Philippines. Let's go! Maraming salamat sa iyo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.